Jean Stories presents Mafia's Addiction, written by Hazel Ann Lowe. Maganda ang sikat ng araw nang ako ay magising. Wala rin akong trabaho ngayon sa karinderya na pinapasukan ko, kaya parang mainam na magliwaliw ako sa labas. Nakuha ko na rin naman ang sweldo ko kahapon at kailangan ko na rin bumili ng grocery ko dahil naubos ka na ito kahapon. Agad na akong naglinis ng aking katawan at nagmadaling umalis. Nang makalabas sa bahay ay roon ko nakita ang aking kaibigan na si Lance. Isa siyang tricycle driver. "Alina, saan ka pupunta?" Tanong niya. "Sa palengke lang. Didiretso rin ako ng bookstore dahil kailangan kong bumili ng libro. Pupunta rin ako sa bahay ampunan." "Dadalawin mo ba ang mga bata?" Tanong niya ulit. Ngumiti ako rito at bahagyang ngumiti. Iniisip ko palang na dadalawin ko ang mga bata ay natutuwa na ako. Oo, medyo matagal na rin kasi simula nung huli kong dalaw sa kanila. Namimiss ko na tuloy sila. "Ganun ba? Halika na. Rito ka na lang sa akin sumakay papuntang palengke." Anito, tumango ako sa kanya at sumakay na sa tricycle. Halos ilang minuto lang din ay nakarating na kami sa palengke. Agad ako nagbayad sa kanya at bumaba na. Dumiretso kaagad ako sa isdaan at bumili ng isang pirasong bangus at 2 tilapia. 1 kilo rin ng karning baboy at karning manok. Pang-stock ko ang mga ito sa maliit kong ref. Bumili pa ako ng iilang delata at noodles. Maging ang gulay ay bumili na rin ako at pagkatapos ay dumiretso ako sa isang bookstore na malapit lang dito sa palengke. Kailangan kong bumili ng kahit 10 pad lang ng papel at 1 box ng lapis. At isa pa ay may gusto akong bilhin na libro. Hilig ko kasi yun, ang magbasa ng mga libro. Para bang mas gusto ko na lang mabuhay sa loob ng libro kaysa sa realidad ngayon. "Alina, narito ka na pala." Nakangiting saad sa akin ni Aling Marta, ang may-ari ng bookstore na binibilhan ko. Sa tagal kong pabalik-balik sa bookstore na ito ay kilala na talaga ako ng may-ari. Naging kaibigan ko na nga rin siya. "May kailangan lang po akong bilhin para sa mga bata sa ampunan." Tumango siya sa akin at dumiretso na ako sa loob. Agad kong napansin ang isang lalaking nakasuot ng itim. Seryoso siya habang tinitingnan ng mga aklat na nasa stand. "Excuse me po." Lumingon siya sa akin at agad akong napahanga sa kanyang itsura. Sobrang gwapo niya at matangkad din. Hanggang dibdib nga lang niya ako. Malinis ang pagkakagupit ng kanyang buhok. Medyo tan ang kulay ng kanyang balat. Perpekto ang pagkakaguhit ng kanyang kilay at medyo mahaba rin ang pilik mata niya. Matangos ang kanyang ilong at mapula-pula ang kanyang mga labi na tila ba kay sarap halikan. Ngunit ang mas ikinahanga ako sa kanya ay ang kanyang mga mata. Kulay abo ito. Ang gandang pagmasdan ng kanyang mga mata. May lahi kaya siya? Nang makita niya ako ay agad na kumunot ang kanyang noo at mataman akong tiningnan. Hindi ko alam ngunit agad na kumabog ang aking dibdib dahil sa titig niya. Wala naman siyang sinabi at tumabi na sa daan. Agad ako naglakad at nanuot sa aking ilong ang panlalaki niyang pabango. Ang bango niya. Yakap-yakap ko sa aking dibdib ang ilang pad ng papel na aking kinuha kanina sa stand at napalingon sa itaas. Naroon kasi ang librong gusto kong bilhin. Pinilit ko itong abutin, ngunit sadyang hindi talaga ako pinagpala sa height, kaya kahit tumingkayad ako ay hindi ko pa rin talaga maabot. Nahigit ang aking hininga nang maramdaman ko ang isang bulto ng tao sa aking likuran. Ramdam na ramdam ko ang kanyang hininga sa aking ulo at bahagya pa siyang tumukod malapit sa akin, kaya naramdaman ko ang kanyang katawan na dumikit sa aking likod. Kinuha niya ang librong gusto ko, kaya napalingon ako sa kanya. Ngunit maling desisyon pala yun dahil masyado siyang malapit sa akin. Mahalos mahalikan ko na siya dahil sa lapit naming dalawa. "Here, take it." Anya, gamit ang buong buo niyang boses. Inabot niya sa akin ang libro at kahit kinakabahan ay kinuha ko ito mula sa kanya. "Salamat." Hindi na siya muling nagsalita at basta na lang umalis. Napailing na lang ako at tiningnan ng librong hawak ko. Bigla akong napangiti at hindi ko alam kung bakit. Ang bait niya dahil tinulungan niya ako. Nang matapos kong bumili ng mga gagamitin ay dumiretso na ako sa bahay ampunan. "Ate Alena!" Iyan ang kaagad na bumungad sa akin nang makapasok ako sa bahay ampunan. Isa-isa lang lumapit sa akin at saka kumaway. "Hi! Alena!
narito ka pala. Kumusta ka na anak? Malamyos na tanong ni Sister Myra. Ayos lang po ako, Sister Myra. Masyado lang pong naging abala sa trabaho kaya ngayon lang po ako nakadalaw. Naku, hinihintay ka ng mga bata. Mabuti at nakadalaw ka na ngayon. Anito, kaya napangiti na lang ako. Lumaki ako sa bahay ampunan at hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko. Nang tumuntong ako sa tamang edad ay kailangan ko nang lumabas dito sa bahay ampunan. Namuhay ako nang ako lang mag-isa at ngayon ay 21 anyos na rin ako. Pasensya na po, Sister Myra. Nagdala po ako ng iilang gamit ng mga bata para sa kanilang pag-aaral. Masaya akong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakakalimutan ng bahay ampunan, Alena. Anito, alam niyo naman pong hindi ko talaga makakalimutan tong bahay ampunan. Dito na po ako lumaki kaya kahit anong mangyari, hindi ko po talaga to makakalimutan. Ngumiti lang siya sa akin at nagkwentuhan pa kami bago umalis sa kanyang opisina. Nakipaglaro ako sa mga bata at tinuruan ko rin sila. Kahit nakakaunti lang ang dala kong gamit na para sa kanila ay masaya pa rin sila. Tuwing sahod ko ay nagtitira ako ng pera para sa mga bata at ibinibili ko ito ng gamit para sa kanilang pag-aaral. Hindi pwedeng wala akong dala para sa kanila. Pagkalabas ko pa lang ng bahay ampunan ay hindi ko alam ngunit ramdam ko na parang may nakamasid sa akin. Hanggang sa makauwi ako sa nirerentahan ko ay ramdam ko ang taong nakamasid sa akin. Gumabi na at nagluto ko ng aking pagkain. Simpleng adobong manok lang ang aking ulam at agad na akong kumain ng maluto ang pagkain. Naghugas na rin ako ng katawan pagkatapos kumain saka kinuha ang librong binili ko kanina. Naisip ko ang lalaki kanina sa bookstore. Makikita ako pa kaya siya? Dumiretso ako sa aking kwarto at sinimulan ng pagbabasa hanggang sa makatulog na ako. You're so gorgeous, baby. Sleep tight. Hindi ko alam ngunit parang may naramdaman akong isang tao sa aking gilid at hinahaplos ang aking buhok. Naramdaman ko rin ang paghalik niya sa aking noo. Panaginip ba iyon o totoo? Nang magising ako ay unang bumungad sa akin ang bintanang nakabukas. Agad na kumunot ang aking noo dahil lang natatandaan ko ay isinara ko ito kagabi. Bakit ngayon ay nakabukas na ang bintana? Hindi rin naman malakas ang hangin kagabi. May multo kaya? Napailing na lang ako at nag-ayos ng sarili. Baka naman nakaligtaan ko lang kagabi. Masyado na ako makakalimutin. May trabaho ako ngayon sa karinderya. Pagkalabas ko pa lang ng bahay ay ramdam ko na kaagad na parang may mga matang nakasunod sa aking galaw. Katulad kahapon. Ano ba naman tong nararamdaman ko? Sino ba kasi yung parang sumusunod sa akin? Binilisan ko na lang ang paglalakad hanggang sa makasalubong ko si Brent, ang manliligaw ko. Halos 1 taon na rin siyang nanliligaw sa akin at kahit ilang beses kong sabihin sa kanya na wala pa sa isip ko ang pagkakaroon ng kasintahan ay patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Minsan ay naaawa na ako sa kanya pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Alena, magandang araw pero mas maganda ka pa sa umaga. Nakangiting bati niya sa akin. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Magandang umaga rin sa iyo, Brent. Pupunta ka ba sa trabaho mo? Hatid na kita. Pagpresenta niya, ngunit agad akong umiling. Hindi na, Brent. Malapit lang naman ang karinderya. Ayos na ako. Sigurado ka? Tanong nito. Oo naman. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako sinasagot. Anito, kaya napaiwas na lang ako ng tingin. Brent, alam mo naman na wala pa sa isip ko ang ganyang bagay, hindi ba? Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay makapag-ipon ako ng pera para may pambili ako ng mga kakailanganin sa bahay ampunan. Ang sipag mo at ang bait mo talaga, Alena. Pero handa rin naman ako maghintay sa'yo kahit gaano pa yan katagal. Wika nito at ramdam ko ang seryoso sa kanyang mga sinasabi. Bahala ka, Brent. Pero huwag ka masyadong umasa. Pagkatapos kong sabihin yun ay agad na akong umalis. Walking distance lang naman ang karinderya na pinapasukan ko. Magandang umaga, Alena. Masayang bati sa akin ni Leila. Nako, kanina ka pa namin hinihintay dahil may mga customers na ikaw ang hinahanap. Ha? Bakit naman? Hindi ko naman dala ang ulam para hintayin nila ako. Abay ayaw nilang kumain hanggat hindi ka nila nakikita. Iba talaga ang ganda mo. Sagot nito. Bakit naman? Hindi ko hawak ang pagkain nila, Leila, kaya walang dahilan upang hintayin nila ako.
Hay naku, Alena, masyado ka talagang inosente kaya hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Saad niya at tinalikuran ako. Kahit na nalilito ay nagtrabaho na lang din ako. Mabilis na lumipas ang mga araw at palagi ko pa ring nararamdaman na may nagmamasid sa akin. Maging sa gabi ay natatakot ako sapagkat ramdam kong hindi pa naginip ang nangyari sa akin. Palagi siyang nakatabi sa aking higaan na hinihimas ang buhok ko. Bumubulong siya ng kung ano-ano. Gusto ko makita kung sino ang taong iyon, ngunit kahit anong pilit kong imulat ang aking mga mata ay hindi ko magawa. Para bang may mahika na pumipigil sa akin na magising. Nakakatakot ngunit mabuti na lang at wala siyang ginagawang masama sa akin. Bagay na pinagpapasalamat ko na rin. Hoy Alena, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leila. Ha? Oo naman Leila. Sa totoo lang ay hindi ako ayos. Kaninang umaga kasi ay hinarang ako ng nanay ni Brent at sinasabing nawawala raw si Brent. Ang sabi nila sa akin ay papunta raw dapat si Brent sa bahay ko. Ngunit hindi naman siya pumunta doon. Isa ito sa bagay na ipinagkakatakot ko. Sa tuwing may mga lalaking nagbibigay ng motibo sa akin ay bigla ko na lang nababalitaan na nawawala sila at hindi namin alam kung saan napupunta. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para bang bigla na lang naging magulo ang lahat ng bagay. Ano bang nangyayari? Hindi naman ganito ang nangyayari dati. Sigurado ka ba, Alena? Pwede ka naman magpahinga muna dahil mamaya pa darating ang mga customers natin. Anya, ngunit ngumiti na lang ako at umiling. Hindi na, Laila. Ayos lang talaga ako. Sadyang may iniisip lang talaga ako ngayon. Tumango siya sa akin ngunit alam kong hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Kahit ako rin naman, hindi ako naniniwala na ayos lang ako dahil natatakot talaga ako. Kahit saan ako pumupunta ay ramdam ko ang mga matang nakamasid sa akin. Bawat kilos ko ay nakasunod siya. Hello po sir, ano pong order nila? Biglang saad ni Leila. Agad akong napalingon sa kanya at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang masilayan ng lalaki sa bookstore. Siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Anong ginagawa niya dito? Halatang mayaman siya pero bakit sa karinderya siya kakain? Ang alam ko kasi sa mga mayayaman ay sa mga mamahaling restaurant kumakain. Tumingin sa akin ng lalaki at ngumisi. Dahil sa kanyang ginawa ay nakaramdam ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko. May sakit ba ako? Bakit ganito ang nararamdaman ko kapag nakikita ko ang taong ito? May mali ba sa akin? Maaari bang siya mag-serve sa akin? Tanong niya at itinuro ako. Ha? Bakit ako? Pwede namang si Leila na lang dahil pinupunasan ko pa tong na mesa. Ha? Si Alena po? Sige po. Kahit na naguguluhan ay pumunta sa direksyon ko si Leila at sinundot ang aking tagiliran. Alena, mukhang type ka niya. Sunggaban mo na girl. Kinikilig niyang saad kaya napukunot na lang ang aking noo. Sunggaban? Leila, hindi ako isang hayo para sunggaban ng lalaking yan. Ewan ko sa'yo, Lena. Basta, pumunta ka na ron at ikaw ang gusto mag-serve sa kanya. Anya, pumunta na ako sa direksyon ng lalaki. Nakasunod ang mata niya sa bawat galaw ko kaya hindi ko maiwasang mailang. Ano pong order niyo, sir? You. Sagot niya. Po? Ako? I mean you. What can you suggest? First time ko lang kasi sa kainan na ito kaya hindi ko alam kung anong pwedeng kainin. Sagot niya. Masarap po yung sinigang namin na baboy. Okay, 1 order of that and 1 rice. Sabi niya, kaya napatango na lang ako bago kunin ang order niya. Hanggang sa matapos siyang kumain ay nararamdaman ko ang titig niya sa akin at pilit ko na lang itong iniiwasan. Agad na rin naman siyang umalis matapos kumain. Nang hapon na ay napagpasyahan kong pumunta sa mga bata sa bahay ampunan. 3:00 pa lang naman at maagang naubos ang mga ulam sa karinderya kaya pinauwi na ako ni Ate Mela, ang may-ari ng karinderya na pinagtatrabahuan ko. Ate Alena! Sigawan kaagad ng mga bata ang bumungad sa akin nang makapasok ako. Umupo ako at niyakap sila isa-isa. Mayroong 15 bata ang narito sa bahay ampunan. Kakaunti na lang sila kumpara dati. Kumusta kayo? Ayos lang po kami, Ate Alena. Sagot ng batang si Chichay. Namiss ka po namin, ate. Nakangusong saad naman ni Karen kaya napangiti na lang ako. Karamihan sa mga batang ito ay lumaki sa lansangan. Iniwan sila ng kanilang mga magulang.
Nakakaawa ngunit sadyang may mga tao talagang mas pinipili na magpakasarap sa buhay at hinahayaan na ang mga anak ang maghirap sa buhay. Kung mayaman lang sana ako ay magpapatayo ko ng mas malaking shelter para sa mga bata. Alam ko kasing mas marami pang bata ang nangangailangan ng tulong. May dala ka po bang pagkain para sa amin, ate? Tanong naman ni Toto. Tumango ko sa kanya at inilabas mula sa aking bag ang banana cue na nabili ko kanina. Binigyan ko sila isa-isa at halos matunaw ang aking puso na makita ang mukha nilang nagsasaya. Simpleng pagkain lang naman yun ngunit kita ang saya sa kanilang mga mukha. Kapag pumupunta talaga ako rito ay bumibili ako ng kanilang makakain. Maliit man din ang bahay ampunan na ito. Ate Alena, alam mo po bang may pumunta rito na lalaki kanina at kinausap si Sister Myrna ngayon? Biglang saad ni Paul habang kumakain. Lalaki? Sino naman kaya yun? Hindi po namin kilala eh. Sagot ng isa, kaya napatango na lang ako. Iniwan ko ng mga bata na kumakain at pumunta sa maliit na opisina ni Sister Myrna. Kumatok muna ako ng 3 beses at nang may pahintulot na, ay agad akong pumasok. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita muli ang lalaki. Ito ba ang sinasabi nilang lalaki na kausap ni Sister Myrna? Alena, halika rito. Utos ni Sister Myrna at kahit kinakabahan ay lumapit ako sa kanyang mesa at naupo sa bangko nakaharap sa lalaki. Magandang araw po, sister. Tamang-tama ang dating mo, iha. Ang lalaking ito ay gusto mag-donate ng pera para sa mga batang narito sa bahay ampunan. Nakangiting saad sa akin ni sister. Talaga po? Nako, malaking bagay nga yan, sister. Maiwan ko muna kayong dalawa ha, titingnan ko lang ang mga bata. Alena, ikaw na munang bahala sa ating panauhin. Sabi ni Sister Myrna kaya napatango na lang ako. Nang makaalis siya at lumingon ako sa lalaking kanina pa nakatitig sa akin. Maraming salamat po sa pagtulong niyo, sir. Archer. Anya. Po? Archer Damian Salazar is my name. Sagot niya. Ako naman po si Alena Kaizel Martinez. Ngumiti siya sa akin at nakipagkamay. Ramdam kong kuryente nang maglapat ang aming mga palad. Nagkwentuhan lang kaming dalawa at tinanong ko siya kung bakit niya naisipan na mag-donate sa bahay ampunan. At ang sagot niya ay dahil gusto niya lang daw. Ihatid na kita. Anya, nang makalabas na kami. Huwag na, Archer. Kaya ko ang sarili ko. No, I insist, Alena. Malapit nang gumabi kaya mas mabuting ihatid na lang kita sa inyo. Baka mapahama ka pa. Anya, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang pumayag sa gusto niya. Sa kotse niya sumakay kami at itinuro ko na lang kung saan ang bahay ko. Dito na lang ako. Gusto mo bang magkape muna bago umalis? Hindi na, Alena. Anya at ngumiti. Kanina pa siyang ngumingiti sa akin at bagay naman iyon sa kanya. Lalo siyang gumagwapo dahil sa ngiti niya. Sige, maraming salamat uli, Archer. Kumaway ako sa kanya at naglakad na papasok sa bahay. Rinig ko rin ang pag-alis niya ng kanyang kotse. Hindi ko alam ngunit bigla akong napangiti. Ay naku, Alena. Agad na akong nagluto ng aking makakain at pagkatapos kumain ay natulog na din. You are mine, Alena. No one can take you away from me. Gagawin ko ang lahat para mahulog ka sa akin. Isang boses ang naririnig ko. Ngunit hindi ko magawang imulat ang mga mata ko. Ramdam ko ang paghaplos niya sa aking pisngi. At bigla na lang may malambot na lumapat sa aking labi. Ano yun? Hinahalikan ba ako ng mapanghas na lalaki ito? Hindi maaari! Ilang minuto ang tumagal ang halik niya hanggang sa mawala iyon at nakatulog akong muli. Pagkagising ay ramdam ko ang pangangapal ng aking labi. Agad kong kinuha ang maliit na salamin sa lamesang malapit sa aking higaan at nang masilayan ko ang aking muka ay parang namamaganga ang aking labi. Hindi na talaga ito panaginip. Totoong may lalaking pumapasok sa aking kwarto tuwing gabi at natatakot na ako. Ilang segundo akong natulala bago ko narinig ang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Inayos ko muna ang aking sarili bago pumunta sa sala at nang buksan ko ang pinto ay mukha ni Archer ang bumungad sa akin. Good morning. Breakfast? Nakangiti niyang bati at itinaas ang supot na may lamang Tupperware. Magandang umaga rin, Archer. Tuloy ka. Binuksan ko ang pinto at pumasok naman kaagad siya. Your house looks nice. Anya, habang tumingin sa paligid. Salamat.
Pero dapat hindi ka na nag-abala pa na magdala ng pagkain, Archer. No, it's okay, Alina. Saan niya? Halika sa kusina. Pagsaluhan na lang natin yung dala mo. Pumunta kami sa kusina at agad na kumuha ng plato. Hindi ko alam ngunit wala akong naramdaman na ilang kapag kasama ko siya. Siguro nung una ay oo, ngunit ngayon ay wala talaga. Para bang normal na magkaibigan na kaming dalawa. Isang simpleng umagahan lang naman ang dala niya kaya nagtimpla ako ng kape para sa aming dalawa. Do you have a work today? Bigla niyang tanong habang kumakain kaming dalawa. Oo, ikaw ba? Wala ka bang trabaho? Ang aga pa ngunit nandito ka na. I do too, pero sinadya ako maagang pumunta rito para lang makasabay kang kumain. Sagot nito. Bakit naman? I don't know. Simpleng sagot niya kaya tumango na lang ako. Pagkatapos naming kumain ay nag-ayos na ako ng sarili at nagpresenta rin siyang ihatid ako sa karinderya na pinagtatrabahuan ko. I'll pick you up later, Alina. Sabi niya nang makababa na kami pareho. Huwag na, Archer. Hindi naman kailangan at kaya ko rin namang umuwi. No, susunduin pa rin kita mamaya kaya hintayin mo ko rito. Huwag na matigas ang ulo, Alina. Saan niya? Sige, ikaw bahala. Ngumiti siya bago lumapit sa akin at naramdaman ko na lang ang paghalik niya sa aking noo. Bye. Anya, bago umalis. Ako naman ay tulala lang habang nakatingin sa kanyang papalayo. Anong nangyayari? Bakit niya ako hinalikan sa noo? Hoy Alina, nakita ko yun ah. Hindi mo naman sinabi sa akin na may namamagitan na pala sa inyong dalawa ng lalaking yun. Magkwento ka naman. Boses ni Laila ang pumungaw sa akin. Ha? Namamagitan? Walang namamagitan sa amin ni Archer. Magkaibigan lang kaming dalawa. Ay, Archer pala ha? Okay lang yan, Alina. Malaki ka naman na at, Diyos ko, bulag na lang talaga ang lalaki na hindi magkakagusto sa'yo dahil sa sobrang ganda mo. Sabi niya kaya napasimangot na lang ako. Palagi niya na lang akong sinasabihan na maganda raw ako. Maganda rin naman si Laila pero ayaw niyang maniwala sa akin kapag sinasabi ko siyang ganon. Halos magkaedad lang kami ni Laila. Sa probinsya ng Negros Occidental siya parati. Pero mas pinili niyang makipagsapalaran dito sa Maynila para na rin sa kanyang pamilya. Ang alam ko ay patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay may sakit. Wala rin siyang kasintahan katulad ko. Tigilan mo nga ako, Laila. Alam mo naman na wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Speaking of relasyon, nasaan na kaya si Brent ano? Matagal na siyang hinahanap ng mga pulis ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahahanap. Okay pa kaya ang lalaking yun? Bigla niyang saad habang papasok kami sa karinderya. Iniisip ko rin kung nasaan si Brent. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin kaming balita kung nasaan siya. Ganon din ang ibang kalalakihan na nawawala. Naging mabuti sa akin si Brent at kaibigan na ang turing ko sa kanya. Gusto kong tumulong sa paghahanap pero masyado kong busy sa aking trabaho at sa mga bata sa bahay ampunan. Hindi ko rin alam, Laila. Sana lang talaga ay nasa mabuting lagay siya. Nagtatrabaho na kami ni Laila. 4 kaming serbidora dito sa karinderya at si Laila lang talaga ang kaklose ko. Medyo malayo rin kasi ang loob ko sa 2 serbidora dahil kung minsan ay tinatarayan nila ako. Bagay na hindi ko alam ang dahilan. Kahit si Laila ay ayaw rin sa kanilang dalawa dahil masyado raw kasing pabida kapag nagbabantay sa amin si Ate Mela. Psst! Nandyan si Archer mo. Biglang sundot sa akin ni Laila sa tagiliran kaya napalingon na lang ako sa pinto. At dun nga ay nakita ko si Archer. Nakatutok sa akin ang kanyang paningin at ramdam ko naman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Dapat na ba akong magpa-check up? Mukhang hindi na maganda ang lagay ng puso ko. Bakit ba kasi ganito ang nararamdaman ko sa tuwing tinitingnan ko ang lalaking yun? Kapag napatunayan kong may sakit ako sa puso ay siya ang sisisihin ko. Hay! Bati niya sa akin at hinalikan naman ang aking noo. Bakit niya ba ako hinahalikan? Wala naman kaming relasyon ngunit kung umasta siya ay para bang boyfriend ko siya. Hello? Tapos na ba ang work mo? Malambing niyang tanong. Nakalagay ang kanyang kamay sa aking bewang at bahagya itong hinihimas. Masyado naman yatang mabilis ang lalaking ito. Halos kahapon ko lang naman siya nakilala ngunit ngayon ay wagas makakapit sa akin. Ngunit hindi ko rin naman ito tinutulan dahil parang kay sarap makulong sa kanyang mga bisig. Oo, Archer. Tapos na ang trabaho ni Alena kaya maaari mo na siyang iuwi.
Pagsabat naman ni Laila kaya napasimangot na lang ako. Para niya akong binibenta kay Archer dahil sa tono ng boses niya. Ganun ba? Iuwi ko na tong kaibigan mo Pakisabi na lang sa amo niyo. Anya at hinila na lang ako bigla. Paglabas namin ay masyado makulimlim ang langit at tila ba'y anong oras ay babagsak na ang ulan. Parang wala naman yata akong nabalitaan na may bagyo. Kaninang umaga nga ay kay ganda pa ng sikat ng araw. Archer. Yes? Sagot niya habang hawak ang kamay ko. Nasa loob na kami ng kotse niya at nagmamaneho siya. Kanina niya pa rin hawak ang kamay ko at mukhang walang balak na pakawalan. May kamay naman siya kaya bakit hindi niya yun ang hawakan niya? Ang kamay ko. Yeah? What's wrong with your hands? Tanong niya at inangat pa ang kamay ko bago inilagay sa manibela. Ipinahawak niya iyon doon na para bang ako ang nagmamaneho pero siya naman ang kumukontrol. Wala. Tumingin na lang ako sa labas dahil mukhang wala siyang balak na bitawan ng kamay ko. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay hawak niya pa rin ang kamay ko. Ngunit saktong dating namin sa bahay ay siyang pagbuhos ng malakas na ulan. Mabuti na lang at nakapasok na kami kaya hindi kami nabasa. Mukhang hindi titigil ang ulan ngayong gabi. Yeah, kailangan ko nang umuwi at baka mas lalong umulan ng malakas. Sabi niya ngunit agad kong pinigil ang pagtangka niyang buksan ang pinto. Dito ka na lang muna ngayong gabi. Malakas na ang ulan at baka maaksidente ka pa. Are you worried? Manghaning tanong. Hindi ako sumagot at nag-iwas na lang ng tingin. Hinila ko na lang siya sa bangko at doon pinaupo. Nagtimpla rin ako ng kape at agad na ibinigay sa kanya. Magkape ka na lang muna. Thank you. Anya at humigop ng kape na itinimpla ko. Nagugutom ka na ba? Sandali magluluto lang ako na makakain natin. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa dahil agad na akong pumunta sa kusina upang siya'y pagluto. Nagsalang ako ng bigas sa maliit kong rice cooker bago kinuha ang karneng manok sa maliit na ref. Mabuti na lang at nakabili ako ng socks ko. What are you cooking? Boses sa likod na nagpagulat sa akin. Tinola. Kumakain ka ba ng tinola? Of course. Anong may tutulong ko sa'yo? Huwag na. Ang mabuti pa ay umupo ka na lang dyan. Hindi siya sumagot at nakita ko na lang na umupo siya sa bangko. Pinapanood niya ang bawat galaw ko. Luto na. Agad ako naghanda ng kanin at nagsandok ng ulam. Binigay ko sa kanya ang plato, kutsara at tinidor. Agad niya yung kinuha bago nagsandok ng sabaw sa mangkok. Kumusta ang luto ko? Masarap. Sagot niya at maganang kumain, kaya napangiti na lang ako. Mabuti naman at nagustuhan niya. Pagkatapos namin kumain ay naghugas na ako ng pinagkainan namin. Malakas pa rin ang ulan. Archer, ayos lang ba sa'yo na dito ka sa sala matulog? Wala na kasi akong kwarto rito maliban sa kwarto ko. Yeah. Simpleng sagot niya kaya kumuha na ako ng ekstrang kumot at unan. Agad na rin akong pumasok sa kwarto ko nang maibigay ko sa kanya ang unan at kumot. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Ito ang kauna-unahang beses na nagpatulog ako ng lalaki sa bahay ko. Malakas ang simoy ng hangin at kahit medyo makapal na ang kumot ay nilalamig pa rin ako. Kumusta na kaya si Archer sa sala? Manipis lang ang kumot niya at sigurado akong nilalamig na siya. Ginulo ko ang aking buhok bago pumunta sa sala at doon nga ay nakita ko si Archer na pilit na pinagkakasya ang sarili sa mahabang bangko habang niyayakap niya ang kanyang sarili. Kawawa naman siya dahil sa lagay niya ngayon. Halata ring hindi siya makatulog. Archer! Yeah? Tanong niya tumingin sa akin. Halika na sa kwarto ko. Masyadong malamig dito kaya doon ka na lang. Are you sure? Tanong niya tumango na lang ako. Niligpit niya ang pinaghigaan kaya nauna na akong naglakad sa kwarto ko. Humiga ako sa pinakagilid ng parte ng kama at ilang segundo pa ay naramdaman ko na rin ang paghiga niya. It's cold, Alina. Bulong niya. Magsasalita na sana ako ngunit ramdam ko na lang bigla ang pagpulupot ng kanyang kamay sa aking bewang. Halos hindi na ako makahinga dahil sa biglaan niyang kilos. Archer, I love you. Sabi niya at tila ba ay nabingi ako dahil sa kanyang sinabi. Ha? I love you, Alina. I really love you since the first day I saw you. I don't believe in love at first sight pero unang pagkikita pa lang nating dalawa. Ginulo mo na ang sistema ko. Pag-amin niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Pinilit niya akong iharap sa kanya at nang magtagumpay siya ay hinawakan niya ang aking pisngi at ngumiti. Ang ganda ng ngiti niya. "You're so beautiful, Alina. Masyado mo akong binabaliw. I know masyadong mabilis ang lahat pero maniwala ka sana sa akin na gusto kita. Liligawan kita, Alina." "Anya? Ligaw? Pero hindi ako tumatanggap ng ligaw, Archer. Ayaw ko munang makipagrelasyon sa kahit na sino." "I don't care, baby. Pumayag ka man o hindi, pero liligawan pa rin kita." Sagot niya at lumapit sa akin. Hinalikan niyang muli ang aking noo at ngumiti. "Good night, baby. Sleep tight." Para bang isang mahika ang katagang yun at agad nga akong nakatulog. Pagkamulat ng aking mga mata ay mukha kaagad ni Archer ang aking nabungaran. Katulad kagabi ay nakayakap pa rin siya sa akin. Kaibahan nga lang ay nakaunan na ako sa isa niyang braso. Sobrang gwapo niya lalo na sa malapitan. "Done staring, baby?" Bigla niyang tanong at lalayo na sana ako ngunit hindi ko magawa dahil mas hinigpitan niya ang yakap niya sa akin. "Good morning, baby." Magandang umaga rin." Umiti siya at biglang lumapit sa akin. Hinalikan niya ulit ako at sa pagkakataong ito ay sa labi na. Mulat na mulat ang mata ko habang nakatingin sa kanya at siya naman ay nakapikit habang patuloy akong hinahalikan. Ganitong umaga ang gusto ko. Anya matapos akong halikan. Naitago ko na lang ang pamumula ng aking muka sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang mahina niyang tawa bago inangat ulit ang aking ulo. "Archer, ngayon ko sisimulan ang panliligaw ko sa'yo, baby." Tinutuon niya ang sinabi niya sa akin. Talagang nanligaw nga siya sa akin. Araw-araw ay hatid sundo niya ako sa trabaho. Kung umaga naman ay kakatok siya sa pinto ko at may dalang breakfast. Kung ano-ano na rin ang binibigay niya sa akin. Minsan pa ay sa bahay ko na rin siya natutulog. Palagi rin niya akong sinasamahan sa bahay ampunan at patuloy ang pagdodonate niya sa bahay ampunan. Naging close niya na nga rin ang mga bata. Mabait si Archer at sweet sa akin. At dahil doon ay hindi ko na rin maiwasan na mahulog sa kanya. Mahal ko na siya. Akala ko ay may sakit ako sa puso. Iyan pala ay nahulog na ako sa kanya. Pero ngayon nga ay narito na kaming dalawa sa bahay. Nanonood kami ng movie sa laptop na dala niya. Kumakain ako ng popcorn na niluto ko kanina samantalang siya ay nakahiga sa aking legs. "Baby." "I love you." Malambing niyang saad. Palagi niya yung sinasabi sa akin ngunit hindi ko sinasagot dahil kinakabahan ako. Ang sabi ko kay Brent dati ay hindi pa ako handa na makipagrelasyon. Ngunit binabawi ko na. Masyado na ako nahulog sa taong ito. "I love you too." Dahil sa sinabi ko ay agad siyang napataas ng tingin sa akin at halos matawa ko dahil sa kanyang itsura. Para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. "Can you say it again?" Tanong niya at napaupo. Hinawakan din niya ang magkabila kong kamay. Para siyang batang nakatingin sa akin at hinihintay na bigyan ko siya ng candy. Sobrang cute niya tuloy dahil sa itsura niya ngayon. "I love you." "Oh, I love you more, baby." Huwika niya bago ko hinalikan ng marahan. Ibig bang sabihin nito ay sinasagot mo na ako? "Oo, Archer. Sinasagot na kita." "Damn, I'm so happy, baby. Finally." Tumawa na lang ako dahil halata akong saya sa kanyang muka. Sa buong maghapon ay kung ano-ano lang ang ginawa namin. At dahil din sa pagsagot ko sa kanya ay mas lalo siyang naging malambing. Halos ayaw na niya akong pakawalan at mas gusto niyang nasa malapit lang ako. Maalagang tao si Archer. Hindi ko pinagsisisihan na sagutin siya dahil sobrang swerte ko sa kanya. Sana lang ay hindi siya magbago. "Archer, ano yung dugo sa damit mo?" "Wala ito, baby. Napaaway lang ako." Sagot niya ngunit hindi ako naniniwala. Paanong napaaway siya gayong wala naman siyang kahit na anong pasa sa katawan? Nagtataka man ay mas pinili ko na lang na manahimik. Gusto kong malaman kung anong trabaho niya. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin alam kahit na ilang buwan na kami magkarelasyon. Sa tuwing tinatanong ko siya ay ngiti lang ang sinasagot niya sa akin. Halatang ayaw niyang malaman ko kung ano ang trabahong meron siya. Dapat na ba akong kabahan? Dahil ayaw niyang magsabi sa akin? Siguro naman ay may karapatan akong malaman dahil girlfriend niya ako. Halos kilala na niya ang buong pagkatao ko ngunit siya ay pangalan at edad lang ang alam ko. Ni hindi ko nga rin kilala ang kanyang mga magulang. "Baby, may tanong ako." Bigla niyang saad nang makaupo sa tabi ko. Nakapaglinis na siya ng kanyang katawan at wala nang bahid ng dugo ang kanyang damit. "Ano yun?"
Kilala mo ba kung sino ang mga magulang mo? Tanong niya. Ang mga magulang ko? Hindi ko sila kilala. Nang sabi sa akin ni Sister Myrna ay natagpuan lang daw nila ako sa harapan ng bahay ampunan. Wala silang alam kung sino nga ba ang magulang ko. Pero paano naging Alena Kaisel Martinez ang pangalan mo? Nagtataka niyang tanong. Ang damit ko kasi ay may kasamang maliit na panyo. May burda yun ng Alena Kaisel Martinez at tingin ni Sister Myrna ay yun daw ang pangalan ko. Kaya yun na lang din ang ginamit nila sa akin. Sinubukan daw ni Sister Myrna na hanapin kung sino ang magulang ko ngunit nabigo sila. Sa bahay ampunan na ako lumaki at nang nag-18 na ako ay kailangan ko nang umalis sa bahay ampunan dahil yun ang patakaran. Ngunit sadyang napamahal na sa akin sina Sister Myrna kaya bumabalik-balik pa rin talaga ako. Hindi mo ba naisip na hanapin sila? Wika niya. Hindi na. Para saan pa? Malaki na rin naman na ako at nasa tamang edad na. Siguro hindi nila ako gusto kaya iniwan na nila ako. At sana binalikan nila ako noon habang maliit pa ako. Oo, inaamin ko na galit ako sa kanila. Ngunit may parte sa akin na gusto ko sila makita. Don't worry baby, I won't leave you. Nandito lang ako sa tabi mo kahit na anong mangyari. Anya, kaya napangiti na lang ako. Alam ko yun Archer. At sana lang ay tuparin mo yung sinabi mo sa akin. I will baby. Ako sana ang huwag mong iwan kapag may nalaman ka sa akin. Anya, kahit ano ka pa ay tanggap kita Archer. Hindi kita iiwanan. Magmula ng araw na yon ay hindi ko alam ngunit parang mas naging mahigpit sa akin si Archer. Kung dati ay inihahatid niya lang ako sa karinderya ay aalis na kaagad siya. Ngunit ngayon ay halos araw-araw na siyang nagbabantay sa akin. Daig ko patuloy ang may bodyguard dahil sa ginagawa niya. Baby, what do you think is better? Tanong niya habang tumitingin ng chocolate sa isang istante. Naubos na kasi ang stock sa bahay at pagkatapos ng trabaho ko kanina ay dito kaagad ako dinala ni Archer. Kanina pa kami namimili ng kung ano-ano. Kahit ano na lang Archer, pareho lang din naman yung chocolate eh. Tingnan mo na lang kung alin ang mas matagal ang expiration date dahil hindi naman ako gaanong mahilig sa chocolate. Hawak niya ang isa kong kamay habang tumitingin siya ng chocolates. Nasa harapan din namin ang isang cart na halos mapuno na dahil sa dami ng groceries na pinamili namin. Parang isang buwang supply na ito. Alena, agad ako napalingon at doon ko nakita si Ben. Isa rin siya sa lumaki sa bahay ampunan. Nauna siyang umalis kaysa sa akin dahil mas matanda siya ng 3 taon. Ben! Agad akong niyakap ni Ben kaya napahiwalay ako kay Archer. Niyakap ko rin siya pabalik. Namiss ko siya. Madalas kasi kaming naglalaro noon ng mga bata pa kami. Naging crush ko pa nga siya dati, ngunit naglaho rin yun nang umalis siya sa bahay ampunan. Wala akong naging balita sa kanya nang makalabas ako sa bahay ampunan. Pagtikim ni Archer na nagpahiwalay sa amin ni Ben. Nakalimutan kong masyado nga palang seloso itong si Archer. Agad din na pumulupot sa bewang ko ang kamay ni Archer bago tingnan si Ben. Nakakunot ang kanyang noo at halatang hindi nagustuhan ang pagyakap sa akin ni Ben. Hoy si baby. Tanong niya. Archer, si Ben, si Archer. Kumusta pare? Kaibigan ako ni Alina nung nasa bahay ampunan pa kaming dalawa dati. Sabi ni Ben at ngumiti. Mas lalo lang tuloy kumunot ang noo ni Archer dahil sa sinabi nito. Really? I'm Alina's husband. Pakilala naman ni Ben dahilan kung bakit ako napatingin sa kanya. Kailan pa kami kinasal? Sa pagkakaalam ko ay magkasintahan pa lang kaming dalawa. Masyado talaga siloso ang isang to. Kaibigan ko lang naman si Ben pero kung makareact naman siya para bang aagawin na ako ni Ben sa kanya. Nag-asawa ka na pala, Lina. Sabi ni Ben gamit ang mababang boses. Oo. Asawa ko nga siya. Ramdam ko kasi ang paghigpit ng hawak sa akin ni Archer. Alam kong sobra na siyang nagsiselos ngayon. Kaya nasabi ko na rin iyon. Wala namang dapat na ikaselos dahil siya lang naman ang mahal ko. Sige, mauna na ako Alina. Ingat kayo Sabi ni Ben, kaya napangiti na lang ako. Nilingon ko si Archer at siya namang nakatitig sa akin. Sumimangot ako. Bakit mo naman sinungitan yung tao, Archer? Baby, I'm not. Anya't bahagya akong hinila upang maglakad na. Hindi, isinungitan mo nga siya Alam mo bang ilang taon ko nang hindi nakita si Ben? Namiss ko kaya siya, kaya sinungitan mo lang. Gusto ko pa naman sana siyang makausap pero pinaalis mo kaagad. Kung gusto mo nang kausap,
Ako na lang kausapin mo. Kahit magdamag pa tayo mag-usap ay ayos lang sa akin, baby. I'm jealous, okay? Sagot na lang niya kaya mas lalo akong napanguso. Masyado talaga siyang seloso. Archer! Baby! Ganti niyang sigaw sa akin. Ay, scout talaga. Masyado kang seloso, no? Sinisigurado ko lang na walang aagaw sa'yo mula sa akin. Mahirap na. Sagot niya. Ewan ko sa'yo, Archer. Para namang may mga agaw sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tumigil siya at nilingon ako. Kung kanina ay nakakunot ang noo, ngayon ay nakangiti na ulit siya. Parang baliw lang. Magpakasal na kaya tayo, baby? Bigla niyang tanong. Ano? Kasal? Archer, ayaw ko muna magpakasal. Why? Don't you love me? Anya, hindi naman sa ganun. Mahal kita pero masyado pa kasi akong bata. 21 pala kaya ako. You're 21 and I'm 27. Perfect age yun para magpakasal na tayong dalawa. Anya, basta, ayaw ko muna magpakasal. I-enjoy na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Fine, but promise me. Sabi niya at nilingon ako. Ano? Whatever happens, sa akin ka lang magpapakasal. Seryoso niyang saad sa kahinawakan ko ang magkabila niyang pisngi. Opo, sa'yo lang po ako magpapakasal, Archer ko. Ngumiti siya at binigyan ako ng mabilis na halik. Hinila niya rin ako upang magbayad kami sa counter. Akala ko ay mahigpit na sa akin si Archer, ngunit mas lalo pa pala ito magiging mahigpit sa akin. Talagang doon na nga siya sa bahay ko nakatira. Kapag sa karinderya ako ay palagi siyang nakasunod sa akin. Para tuloy siyang aso dahil sa ginagawa niya. Ilang beses niya na ring nasabi sa akin na tumigil na ako sa pagtatrabaho dahil kaya naman daw niya akong buhayin. Ngunit tumanggi ako. Mahal ko ang trabaho ko at kahit anong mangyari ay hindi ko iiwanan ng trabaho ko. Liban na lang kapag nag-asawa na ako. Grabe naman yung jowa mo, Alena. Bantay sarado ka talaga, oh. Halos hindi na nga makalapit sa iyo iba nating customers dahil lang sa ng tingin sa kanila ni Archer. Bulong sa akin ni Layla. Kahit si Layla ay hindi na rin halos makalapit sa akin dahil kay Archer. Mabuti na nga lang at may tumawag sa kanya ngayon kaya naiwan kami. Ganun lang talaga siya sa akin, Layla. Pagpasensyahan mo na lang. Naku, sana naman ay huwag kang masakal dahil sa ginagawa sa iyo ni Archer. Nakakasakal din kaya minsan kapag ganun ang trato niya sa iyo. Anya pa? Hindi naman. Agad na umalis si Layla nang makita si Archer na papalapit sa amin. Halata sa mukha niya na para bang may galit siya. Ano kaya ang nangyari? Baby, I need to go. May kailangan na akong tapusin na trabaho. Baka hindi na rin kita masundo mamaya. Anya nang makalapit sa akin. Ayos lang, Archer. Mas importante ang trabaho kaya sige na. Puntahan mo na ang trabaho mo. Mag-iingat ka, ha? Sige, bye. I love you. Malambing niyang saad kaya hindi ko maiwasan na mapangiti. I love you too. Hinalikan niya muna ang aking noo bago nagmadaling umalis. At tulad nga ng sabi niya ay hindi niya na ako nasundo. Kaya mag-isa na lang akong umuwi. Kasalukuyan ako ngayong naguhugas ng plato nang biglang may kumatok sa pinto. Sino naman kaya yun? Si Archer kaya yun? Pero imposible naman dahil meron naman siyang susi ng bahay. Kahit nagtataka ay pinuntahan ko ang pinto upang tingnan kung sino ang kumakatok. Nang buksan ko ang pinto ay labis ang gulat ko nang makita si Brent. Maraming pasa sa kanyang mukha at bakasang tuyong dugo sa kanyang damit. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit ganito ang lagay niya? Brent? Alina. Agad ko siyang sinalo nang makita kong tutumba na siya sa sahig. Dali-dali ko siyang dinala sa sala at pinunasan ng dugo sa kanyang muka. Ano bang nangyari sa'yo, Brent? Bakit ganito ang itsura mo? Alina, si Archer. Bulong niya. Bakit? Anong meron kay Archer? Bakit mo siya kilala? Siya ang may kagagawa nito sa akin, Alina. Obsessed sa yung taong yun, Alina. Sagot niya sa akin. Ano? Maniwala ka man o hindi pero si Archer may gawa nito sa akin, Alina. Obsessed siya sa'yo. Lahat ng lalaki magtatangkang manligaw sa'yo ay agad niyang pinapatay. Mabuti nga at pinahirapan niya lang ako at hindi pa pinapatay. Nakatakas lang ako sa kanya. Ikaw kaagad ang una kong naisip nang makatakas ako sa kanya. Isa siyang mafia boss, Alina. At nakita kong plano niyang patayin ang ama mo. Pagkakwento niya sa akin,
Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Halata ang pagiging seryoso ni Brent habang nagkukwento sa akin. Hindi ko aakalain na ganoon si Archer dahil iba ang pagkakakilala ko sa kanya. Imposibleng gawin niya ang bagay na ganoon. Bakit? Alina! Sabay kaming napalingon ni Brent sa pintuan nang may sumigaw sa pangalan ko at doon nga ay nakita namin si Archer. May hawak siyang baril sa isang kamay at sa likod niya ay may mga taong nakaitim. Archer? Stay away from that man, Alina. Mariing utos ni Archer ngunit hindi ko may galaw ang aking katawan. Hanggang ngayon ay para bang ayaw tanggapin ng sistema ko ang sinabi ni Brent kanina. Totoo kaya ang sinabi niya? Kung totoo yun ay dapat na akong umiwas kay Archer. Alam kong delikado ang mafia boss, base na rin sa aklat na nababasa ko. No, hindi ako makakapayag na kunin mo siya, Archer. Baliw ka na. Sigaw naman ni Brent habang pilit na itinatago ako sa kanyang likod. Lumapit ka rito, Alina. Utos ni Archer. Tinangka akong lumapit sa kanya ngunit agad na hinawakan ni Brent ang aking kamay. Mas lalong sumama ang tingin doon ni Archer. No, hindi lalapit sa'yo si Alina. Umalis ka na lang. Muling sigaw ni Brent. Mukhang hindi na nakapagtimpi si Archer at lumapit sa akin. Hinila niya ang kwelyo ni Brent at biglang sinuntok. Brent! Akma ko sana siyang tutulungan ngunit agad na pumalupot ang braso ni Archer sa bewang ko. Subukan mong tulungan ng taong yan. Hindi lang suntok ang aabuti niya sa akin. Mahinang bulong ni Archer sa aking tenga. Tatatakot na ako sa ikinikilos niya. Para bang ibang Archer ang kaharap ko ngayon. Nasaan na ang Archer na malambing? Bakit ibang tao itong kaharap ko ngayon? Archer! Boys, get that man. Alam niyo nang gagawin sa kanya. Utos ni Archer sa mga tauhan niya at agad nang kumilos. Teka! Saan niyo dadalhin si Brent? Don't try to help him, baby. I'm mad. Really mad. Bulong niya ulit kaya kahit gusto ko sanang tulungan si Brent ay hindi ko nagawa dahil sa kanya. Hanggang sa mailabas na ng mga tauhan niya si Brent ay nakatingin lang ako sa kanya. Totoo ba? What? Nagmamaang-maangan niya at hinila ako ng isang bangko. Naupo siya roon at sinama ako kaya sa hita niya ako naupo. Hinigpitan niya rin ang pagkakayakap sa akin na tila ba ay natatakot na iwan ko siya. Na isa kang mafia boss, na obsession lang nararamdaman mo sa akin at hindi pagmamahal. Totoo bang papatayin mo ang ama ko? Yeah, it's true. I'm a mafia boss. I will kill your father. Sagot niya. Ano? Naloloko ka na ba, Archer? Bakit mo papatayin ang ama ko? Dahil sila ang pumatay sa mga magulang ko. Sagot niya. Pinilit kong umalis sa kanyang kandungan bago tinuro ang pintuan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na alam kasi hindi kayang tanggapin ng sistema ko ang nalaman ko ngayon. Umalis ka. What? You want me to leave? No, hindi ako alis dito. Baka bumalik pa ang lalaking yun. Please, Archer. Ayoko munang makita ka. Hindi ko kaya. Maghiwalay na tayo. Kahit nahihirapan ay nasabi ko ang mga katagang yun. Bakas ang pagkagulat sa kanyang muka at halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Fine, aalis ako pero walang hiwalay na magaganap. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin, Alina. Anya, isang mariin na halik muna ang ibinigay niya sa akin bago lumabas. Napaupo na lang ako sa bangko habang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Oo nga, at hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Pero may parte sa akin na nais ko silang makita at makasama. Harapang inamin sa akin ni Archer na papatay niya ang ama ko. Hindi niya iyon itinanggi. Parang simpleng bagay lang kung makapagsalita siya na papatay niya ang ama ko. Mali ba ang pagkakakilala ko sa iyo, Archer? Mali bang minahal kita? Ilang araw nga ang lumipas at hindi nagpakita sa akin si Archer. Aaminin ko na namimiss ko siya. Wala siyang paramdam at hindi ko alam kung paano siya makakausap. Gusto ko nang pakinggan ang paliwanag niya. Hoy! Ayos ka lang ba, Alina? Napapansin kong madalas kang wala sa sarili mo ah. Nag-away ba kayo ni Archer? Nag-aalang tanong ni Layla. Layla, namimiss ko na siya. Ha? Sino? Tanong niya ulit. Si Archer. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Miss ko na siya. Ano ba kasi talaga nangyari sa inyong dalawa? Parang nung nakarang linggo lang ay ayaw niyang mawawala ka sa paningin niya. Ngayon naman ay hindi ko na siya nakikita na inihahatid ka. Nag-away ba kayo? Usisa niya.
Hapon na at maya-maya lang ay uuwi na rin kami. Wala na rin ganong kumakain kaya malaya kami nakakapag-usap ni Laila. May nangyaring hindi maganda. Sinubukan ko makipaghiwalay sa kanya pero hindi siya pumayag at hindi na rin nagpakita sa akin. Baka pinapalamig niya lang ang ulo mo, Alina. Nako, himala kung iwanan ka nun ni Archer. Masyado ka mahal ng lalaking yun. Anya na halatang pinapagaan ang dibdib ko. Bumuntong hininga na lang ako at tiningnan ng sasakyan na dumadaan. Ilang oras pa ang ginugol namin sa karinderya bago umuwi. Nang makarating sa bahay ay parang lantang gulay akong naupo sa bangko. Miss ko na si Archer. Kumusta na kaya siya? Iniisip niya kaya ako? Bakit hanggang ngayon ay ayaw niya pa rin makipagkita sa akin? Umukit na lang ako at hindi na malaya na nakatulog na pala. Ungol ko nang maramdaman na para bang may humahalik sa akin. Baby, pinilit kong imulat ang aking mga mata at unang bumungad sa akin ang mukha ni Archer na hinahalikan ako. Hindi ko mapigilan na tumugon sa kanya. Halos tumagal pa ng ilang segundo ang halikan namin bago siya kumawala. Archer, I miss you, baby. Malambing ng bulong bago inilagay ang mukha niya sa aking liig. Para siyang nagpapalambing kaya hinawakan ko ang kanyang buhok at bahagya itong hinimas. Namiss din kita. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Alam mo bang halos mabaliw ako kasi namiss kita? Ang sama mo. I'm sorry, baby. Gusto ko lang naman na palamigin ang ulo mo. Alam kong galit ka sa akin kaya hindi kita ginugulo. Pero trust me, araw-araw akong nakatingin sa iyo mula sa malayo. Paliwanag niya sa akin. Archer, handa na ako makinig sa paliwanag mo. Alam kong hindi ka masamang tao kaya makikinig ako sa iyo. Pinilit niyang bumangon at isinama ako. Sumandal kami sa pader bago niya ako niyakap. Bata pa lang ako mula nung mamatay ang aking mga magulang. Pinatay sila mismo sa harapan ko. Isinumpa ko noon na hahanapin ko ang taong pumatay sa kanila kaya nagsanay ako. Naging matigas ang puso ko sa lahat ng tao. Halos ilang taon akong nagsanay hanggang sa maging isa akong mafia boss. Tinulungan ako ng uncle ko na makaahon hanggang sa paglaki ko. Pinangako ko sa sarili ko na papatayin ko rin ang taong yun. Magaling siyang magtago kaya nahirapan akong hanapin siya. Archer, hanggang sa makilala kita. Naisipan ko lang na pumasok sa bookstore na yun para magliwaliw. Madalas kasi akong dalhin ni Mami dati sa bookstore. Totoo ang sinabi ko sa iyo noon na love at first sight ako sa iyo. Hindi ko alam ngunit agad mong binaliw ang puso ko, Alena. Hanggang sa nagawa ko na ang bagay na hindi ko naman ginagawa noon. Hinanap ko ang lahat ng information tungkol sa iyo. Nagmistula akong stalker mo. Araw-araw ay sinusundan kita. Ni minsan na hindi ko yun nagawa kahit sa sinong babae. Nag-donate pa ako sa bahay ampunan na kinalakihan mo para lang magpa-good shot sa'yo. Imagine, sobrang sama kong tao. At hindi na mabilang kung ilan ang pinatay ko. Pero nagawa kong mag-donate ng pera sa isang bahay ampunan. Binaliw mo ko ng sobra, Alina. Inangkin na kita kahit na hindi mo man lang akong kilala. Tinatakot ko ang mga lalaking lumalapit sa'yo. Paliwanag niya sa akin. Si Brent? Bakit ganon? Bakit bugbog siya nang pumunta siya rito? Miyembro si Brent ng isang sindikato na kailangan naming hulihin. Kanang kamay siya ng taong yun at pilit ko siyang pinapaamin kung nasaan ang amo niya. Ang amo niya ang ama mo na matagal ko nang hinahanap. Matagal nang pinaplano ni Brent na kunin ka at idala sa ama mo. Ngunit sadyang gusto ka ng taong yun kaya gumawa ulit siya ng iba pang plano. Kaya rin sobrang naghigpit ako sa iyo nitong mga nakarang araw dahil nakawala si Brent sa amin. Ang taong lumapit sa iyo dati ay hindi magulang ni Brent. Matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Alam kong ikaw kaagad ang pupuntahan niya pagkatapos mag-report sa ama mo. Yung mga dugo na nasa damit niya ay hindi totoo. Halos 1 linggo na siyang nakatakas sa amin. Kaya imposibleng hindi man lang niya nilinis ang mga sugat niya. Pinaikot ka niya, Alina. Ano? Matagal ko na ring minamanmanan si Brent. Hindi ko inaakalang anak ka ni Alejandro, ang ama mo. Nung una ay halos hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap na ang ama ng taong mahal ko ay ang taong sumira ng buhay ko. Plinano ko kung paano ko papatayin si Alejandro. Pero gusto ko pa rin siya makita, Archer. Gusto kong malaman kung anong itsura ng ama ko o kung may inapi pa ako. I know, baby. Hindi mo ba siya papatayin? Masyado kitang mahal, Alina, para kalimutan ko ang nakaraan ko. Ano na lang sasabihin sa akin ng taong mahal ko
Kung pinatay ko ang kanyang ama, binago ko ang plano. Hinuli namin siya ng buhay at kasalukuyang nakakulong. Handa akong talikuran ng nakaraan ko, Alina, para lang maging masaya ka. Gusto kong kahit papaano ay magkita pa rin kayo ng ama mo. Alam kong gusto mo rin siyang makilala. Mahal kita, Alina. Sobrang mahal kita. Mahal din kita, Archer. Pasensya na kung noong una ay nagalit ako sa'yo. Pasensya na kung hindi kita binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pasensya na kung hiwalay ka agad ang naisip ko. It's okay, baby. Naiintindihan kita. Gusto mo bang makita ang ama mo, baby? Malambing niyang tanong. Oo naman. Maaari ba? Of course. Bukas na bukas din ay pupuntahan ka agad natin siya para makita mo. Pagkatapos ay pupunta tayo sa bahay ampunan. Alam kong ilang araw ka ring hindi nakadalaw sa kanila. Talaga, Archer? Namiss ko rin ang mga bata. Masyado mo kasing inukupa ang isip ko, kaya hindi ko na nadadalaw ang mga bata. Kasalanan mo yun, Archer eh. Oo na, baby. Kasalanan ko na kaya babawi ako sa'yo. Natatawa niyang saad kaya napatawa na lang din ako. Tinupad nga nito ang pangako niya sa akin at dinala ako sa kulungan kung saan nakakulong ang ama ko. Halos ilang minuto kami naghintay nang makita ako ang isang lalaki. Hawig ang kulay namin na medyo brown. Alejandro. Bati ni Archer. Salazar, anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ng lalaki ngunit nakatitig lang ako sa kanya. Siya na ba ang ama ko? May kasama ako na siguradong magugustuhan mo. Formal na saad ni Archer. Akala ko ba ay galit siya sa ama ko? Bakit tila normal lang silang dalawa kung mag-usap ngayon? May hindi ba ako nalalaman? Ano? At sino ang babaeng kasama mo? Tanong niya. Hindi niya ba ako nakikilala? Ang babaeng ito ang tunay mong anak. Maling mga litrato ang binigay sa'yo ni Brent dati. Ang akala mong babae sa litrato noon ay ang kapatid na babae ni Brent. Itong kasama ko ngayon ang totoong Alina Kaizel Martinez. Paliwanag ni Archer. Ikaw ba talaga ang totoong anak ko? Naiiyak na tanong sa akin ni Papa. Opo. Hindi niya napigilan ang sarili at agad na akong niyakap. Yumakap din ako pabalik at naramdaman ko na lang ang pagtulo ng aking luha. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang ama ko. Anak ko, patawarin mo ko kung hindi kita agad nahanap. Sadyang binalot lang ng galit ang puso ko. Paliwanag niya ngunit umiling ako. Inaya niya kaming umupo. Magkaharap kaming dalawa ng aking ama at si Archer naman ay nasa tabi ko na tila ba'y pinoprotektahan ako. Ano po bang nangyari? Bakit niyo po ako iniwanan sa bahay ampunan? Bakit hindi niyo man lang po ako kinuha doon? Alam niyo po ba kung gaano kasakit na araw-araw akong naghihintay na may taong darating at magpapakilalang magulang ko? At saka, nasan po si Mama? Anak, patawarin mo ko. Magkaibigan lang kami ng magulang ni Archer dati. Halos hindi nga kami mapaghiwalay ni Archie ngunit nagbago ang lahat na may sumira sa pagkakaibigan naming dalawa. Akala ko noon ay tinaraydor ako ni Archie, kaya nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin. Si Brandon, ang ama ni Brent ang may kanang kamay ko dati. Ang taong yun ang may gusto sa mama mo. Isang araw na wala ako sa bahay ay ginahasa at pinaslang niya ang mama mo. Hindi ko alam ngunit nabilog niya ang ulo ko. At si Archer ang itinurong sospek sa pagpaslang sa asawa ko. Labis ang galit ng darama ko ng mga panahong yun. Kaya naisipan kong maghiganti. At yun ang pagpatay sa asawa ni Archie. Ngunit nagkaroon ng labanan sa pagitan ko at ni Archie. Napatay ko siya. Napatay ko ang kaibigan ko dahil lang sa maling akala. Iniwan kita sa bahay ampunan dahil ayaw kong masangkot ka sa gulo. Paliwanag niya sa akin. Papa, nawalan ako ng koneksyon sa'yo dahil nagtago ako sa ibang bansa. Alam ko kasing gagantihan ako ni Archer dahil sa pagpaslang ko sa mga magulang niya. Hanggang sa makilala ko si Brent, nagpakilala siya bilang isang pulubi. Hindi ko inakala na anak pala siya ni Brandon. Namatay rin si Brandon dahil sa sakit na puso. Ngunit binilog niya na ang ulo ng anak niya. Naging kanang kamay ko rin si Brent nang hindi ko nalalaman ang totoo. Traidor din siya sa akin. Pinahanap kita sa kanya ngunit ibang litrato ng babaeng pinakita niya sa akin. Yun pala may gusto siya sa iyo anak. Paliwanag niya pa. Hanggang sa magtagpo ang landas namin ni Archer. Akala ko nga nung una ay tuluyan niya na akong papatayin. Ngunit nagulat ako nang sabihin niyang ipapakulong niya na lang ako. I can't do that, Alejandro. Malulungkot ang bibi ko kapag ginawa ko yun. Singit ni Archer.
Masaya ako nagkatuluyan kayong dalawa, Archer. Alam niyo bang laging nag-uusap ang asawa ko at ina mo na dapat paglaki niyong dalawa ay kayo magkakatuluyan? Mapagbiro talaga ang tadhana. Saad ni Papa habang natatawa pa. Don't worry, Alejandro. Aalagaan ko tong si Alina. I will protect her. I love her. Saad ni Archer. Marami pa kami napag-usapan at hindi man lang namin namalayan ng oras. Medyo hapon na rin pala. Umalis na kaagad kami ni Archer nang matapos ang visiting hours. Dumiretso kami sa bahay ampunan. Ate Alina! Kuya Archer! Napangiti na lang ako nang masilayan ng mga bata. May dala rin kaming pagkain at iilang gamit sa school. Akala ko nga ay wala, ngunit nagulat na lang ako nang sabihin sa akin kanina ni Archer na may mga pasalubong na pala kami sa mga bata. Kamusta kayo mga bata? Nagpakabait ba kayo kay Sister Myrna? Opo! Namiss ka po namin, Ate Alina. Maging si Kuya Archer ay ngayon lang din po dumalaw sa amin. Nakangusong saad ni Toto kaya napatawa na lang ulit ako. Pasensya na kayo kung ngayon lang kami nakadalaw ng Ate Alina nyo. May nangyari lang kasi kaya ngayon lang kami makapunta dito. Paliwanag ni Archer sa mga bata. Hinayaan ko na lang si Archer na makipaglaro sa mga ito at dumiretso na ako kay Sister Myrna. Alena, may magandang balita ako sa iyo. Yan kaagad ang bungad sa akin ni Sister Myrna nang makapasok ako sa kanyang opisina. Ano naman po yan, Sister Myrna? Mabuti talaga ang puso ni Archer. Sinabi niyang ililipat niya ang mga bata sa mas maayos na kalagayan. Nagpatayo siya ng mas maayos na gusali para doon daw kaming mga bata. Galak niyang saad. Talaga po, Sister Myrna? Oo, Alena. Talagang mahal ka ng taong yun. Sabi niya ay ginawa niya yun dahil sa'yo. Sagot niya pa kaya hindi ko maiwasan na mamula. Sister naman. Sige po, pupuntahan ko muna si Archer sa labas. Sige, Iha. Dali-dali akong lumabas sa opisina ni Sister Myrna at pinuntahan sa playground ng mga bata. Ngunit nagulat na lang ako nang makitang nakahilera ang mga bata at nakangiti sa akin. Sabay-sabay silang tumalikod at gano'n na lang ang gulat ko nang mabasa ang nasa likod nila. Will you marry me, baby? Tinig sa aking likuran. Ngumiti sa akin si Archer bago lumuhod kaya hindi ko maiwasan na maiyak. Archer! Alam kong masyadong mabilis ang lahat. Halos ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mahal na mahal kita, Alena. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Hindi naging madaling kabataan ko. Maaga ako namulat sa realidad dahil sa pagkawala ng mga magulang ko. Naging malupit ako sa lahat ng tao. Ngunit binago mo ko, Alena. Hindi ko akalain na mahuhulog kaagad ako sa iyo sa una pa lang nating pagkikita. Nakagawa ko ng mga bagay na bago sa akin dahil sa iyo. Alena, nais kong makasama ka sa habang buhay. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusumamo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko ay bigla siyang dinamba ng yakap. Pareho pa nga kaming napahiga sa damuhan nang yakapin ko siya. Oh, Archer, magpapakasal ako sa'yo. Mahal kita, Alena. Mahal din kita, Archer. Sa panibagong yugto ng buhay na kakaharapin ko ngayon kasama si Archer, ay alam kong hindi magiging madali dahil na rin sa kanyang trabaho. Ngunit handa ako. Handa akong makasama siya kahit saan. Kapahamakan man o hindi, dahil ganun ko siya kamahal. Mahal na mahal ko ang nag-iisang Archer Damian Salazar. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia's Addiction. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!